Magandang araw na muli mga boss. Request lang ito mga boss ng aking kaibigan dahil gusto niya i-change oil ang kanyang bagong biling ganitong klaseng sasakyan. Gagamit ka ng number 17 dyan na box wrench. Luluwagan mo itong drain plug niya na dapat meron kang nakahandang pansalo ng use oil. At pag maluwag na yung drain plug niya, kamayin mo na para mabilis mo matanggal. At pag kaunti na lang yung tumutulong langis, pansamantala, ibalik mo muna itong drain plug niya. Kahit naalalay lang muna sa paghigpit kasi gagawin mo dyan, magpa-flashing ka. Pero kung kulang ka naman sa budget, pwedeng patuluin mo na lang. Kaya lang, naging ugali ko na pag nag-change oil ako, pina-flashing ko muna ito kahit yung pinakamumurahing langis lang ang ginagamit ko. Para kahit papaano, pag naglagay ako ng paborito kong langis or yung talagang ginagamit mo para sa makina mo, para sa akin, mas malinis ang kalalabasan o resulta ng paggawa mo. At after mo maisalin yung ordinary oil o yung langis na ginamit mo pang-flashing, i-start mo itong makina niya. Tapos pawaya mo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Dapat yung makina naka-idle lang. Hindi mo na kailangan siyang i-revolusyon. Tapos pag okay na yung 5 minutes, na-consume mo na, tsaka mo ngayon papatayin itong makina. Tapos babalik ka uli sa ilalim. I-drain mo ulit yung langis na ginamit mong pang-flashing. Pag ganito naman yung sasakyan yung mga boss at kayo nag-change oil, napakaluwag nito sa ilalim niya, makakakilos kayo. Kaya pag iluwagan nyo itong drain plug niya gamit yung number 17 na box wrench, hindi kayo mahihirapan magpalit ng langis. At habang nagpapatulo kayo, halimbawa, kayo na yung gumagawa, o pumunta ka na ngayon dito sa oil filter niya, gamit ka ng oil filter wrench, yan ang gagamitin mong panluwag dito sa oil filter mo. At kung halimbawa naman maluwag na itong oil filter mo, kaya mo na sigurong kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong oil filter mo. At syempre naman, pag natanggal mo na itong oil filter mo, pupunasan mo yung base ng paglalagyan mo ng oil filter. Gamit ka ng malinis na basahan. Tapos ito na ngayon yung bagong oil filter mo. Nakita nyo naman, nakasealed pa yan. At pag natanggal nyo na itong plastic dito sa bagong oil filter, pahiran nyo ng oil dito sa o-ring nya bago nyo ilagay ng kamay nyo. Para sigurado kayo na hindi pumilipit yung o-ring dito sa oil filter. Tsaka mo yung gamitan ng oil filter wrench mo para higpitan. Tandaan nyo, wag naman sobrang higpit, baka ma-damage yung o-ring. Tapos balik ka na dito sa oil pan mo, punasan mo muna siya bago mo ilagay itong drain plug. Siguraduhin mong nandiyan sa drain plug yung flat washer niya para hindi siya magkaroon ng leak. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit mo ng number 17 na box wrench. At pag okay na lahat, wala nang nakalimutang higpitan, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Gamit ka ng imbudo, meron niyang naka-ready na 5 liters na oil. Sana mga boss, maging ugali nyo yung after nyo magsali ng langis, tapos in-start nyo itong makina. After nun, habang umaandar siya, ang gagawin nyo, magli-leak test kayo. Kahit pa paano, sisilipin nyo yung ilalim ng makina nyo. I-check nyo kung meron siyang tumutulo. Kasi hindi natin maiiwasan minsan nakakalimot tayo sa paghigpit. Lalo na sa oil filter. Minsan pag naghigpit tayo, minsan tumatabing yung o-ring doon. Pinanggagalingan ng leak yun. O kaya sumobra kayo sa higpit. Nadadamage yung o-ring niya. Magli-leak pa rin. Ito naman sinasabi ko is paalala lang sa inyo. Ngayon dito naman tayo sa dipstick niya. Ito yung sukatan ng langis mga boss. At ituro ko sa inyo kung saan siya nakaposisyon. Dito siya nakapwesto sa driver side. Nasa ilalim ng upuan yun, kaya lang meron siyang cover. Kaya gagawin nyo itong upuan, yan, iaangat nyo yan, tapos ipapaabante nyo itong upuan, tapos yung sandalan niya mga boss, ipapayuko nyo yan para maluwag kayong makakilos at matanggal nyo itong cover dito sa pwesto ng dipstick sa makina. Kung makikita nyo yung kulay itim na cover, iaangat nyo lang yan. Ayan o, ayan, sinisenyas ko, diba? O, pag naiangat nyo na siya, bunutin nyo na, diba? Pag nabunot nyo na, makikita nyo naman agad eh. Ay lang sa bukana, o, yung dipstick niya, ayan o, diba? Pag nahawakan nyo na, tsaka nyo ngayon dahan-dahang hilahin. Tapos pag binalik nyo, siguraduhin yung na-shoot nyo sa butas, mga boss. Baka mamaya, di nyo naman ma-shoot eh. Magulat ka lang dyan, nagkalat na ilagis dyan. Para sigurado ka, silipin mo yung butas bago mo ibalik itong dipstick niya. Tapos ito naman yung cover, kung makikita nyo tinuturo ko, ayan yung naglalak sa kanya. Nakapag itinapat mo lang siya dito sa dati niyang position, syempre naman dapat nakasentro siya, tsaka mo ngayon ididiin. Kusa nang maglalak yan. Nakita nyo naman, di ba, madali lang. Tapos pwede mo nang ibalik sa dating position itong upuan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea dito sa ginawa kong video. At kung hindi naman labag sa kalooban nyo mga boss, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit.